Ang nakaraan, sumusugod na ang mga halimaw na tinawag ng misteryosong nilalang sa pangkat ng ating bida. Plano naman niyang magpaiwan upang harapin ng mag-isa ang mga sumusugod na kalaban, kaya kanya nang sinigawan ang kanyang mga kasamahan na simulan na nila ang takbuhan. Pagpapatuloy, napangiti naman ang misteryosong nilalang nang kanyang nakita na si Hyunwook lang ang magpapaiwan, bilang sakripisyo at magsisilbing pain para iligtas ang mga kasamahan. Ayon dito ito na raw ang pinakamabisang paraan na dapat niyang gampanan. Ngunit para sa misteryosong nilalang, ang pagiging pain niya ay magiging walang silbi kung siya ay magwawakas lang naman kaagad nito, habang ang lahat ng mga halimaw ay sabik ng sumusugod. Kumilos naman na si Hyunwook at kanya nang inurong ng bahagya ang kanyang paa upang maghanda, sabay kalat na ng kanyang mga metal na bola. Siya ay nagbuntong hininga upang alisin ang kumikapit na kaunting pagkabahala sa kanyang katawan, upang gumana ng maayos ang kanyang isipan. Kanila na ring sinunod ang utos ng ating bida, at sila ay tumakbo na, kaya lang si Taesop ay nanatili pa ring nagtataka, na kung ganito raw ang plan C nilang inihanda, ang tumakbo palayo at iiwan ng mag-isa ang kanilang kasama. Sinagot naman siya ni John Mo na, ang plan C ay ang taktika na si Hyunwook mismo ang gumawa, at siya ang isang tao na hindi kumikilos ng walang ingat at hindi pumapayag na mabaygo. Nanatili pa rin siya sa posisyon at kumukuha na ng buwelo, upang sabayan ang mga papalapit niyang kalaban. Maya-maya lang ay mabilis na siyang nagdash papalapit sa mga halimaw, upang salubungin na ang mga ito, kasama ng kanyang mga inihandang regalo na mga matitigas na mga metal na bola na nakapalibot dito. Sa bilis ng kanyang ipinamalas, ay kaagad siya nakalampas sa ibang mga halimaw nang hindi siya namamalayan ng mga ito. Dahil sa epekto ng kanyang mabilis na paggalaw, ang atensyon ng mga ito ay kanya nang napukaw, kaya bahagya naman siyang nilinga ng halimaw. Sa paglingon nito, ay kaagad naman itong tinamaan ng bowl ang metal na hindi nito namamalayan. Samantala itong isa ay nabigla naman sa kanyang nakita, ngunit huli na upang ito ay makaiwas pa. At pagkatama ng kanyang mga inihandang bakal na bola, ay kaagad na niyang pinalabas ang malakidlat na aura sa kanyang mata, hanggang ang simbolo ng pagkawasak ay nagpakita. Hindi pala ito basta-basta lang na bola, dahil nang unti-unti na itong nabibiyak ay lumiwanag naman ang naka-enchant dito na mahika. At sa pagkawasak nito ay may kung anong liwanag din ang lumabas dito, dahilan na ang halimaw ay nagtamo ng matinding pinsala. At hindi lang isa, kundi marami sila ang sabay-sabay na tinamaan at kaagad ng bumulagta. Habang ang iba ay patuloy lang sa pagsugod sa kanya, nang hindi alintana ang nangyari sa mga kauri nila. Kaya maging lahat sila ay hindi nakawala sa hagupit na dala ng ating bida, at ang mga metal na bola ay lumiliwanag at sunod-sunod na sumasabog sa tapat nila. Samantala ang misteryosong nilalang ay tahimik lang na nanunood sa magandang eksena na nagaganap sa kanyang harapan. Maya-maya lang ay kanya nang napagtanto kung bakit nagpaiwan ng mag-isa ang ating bida, dahil ang kanyang dala na mga metal na bola ay mayroon palang banal na kapangyarihan na dito ay inilagay. Kaya lang ayon sa kanya, kung magpapatuloy sa paggawa ng ingay ang ating bida, ay ang ibang zombie ay magiging baliw na naman sa kanila. At ang kanyang hinala ay mukhang magkakatotoo na nga, dahil ang mga ingay ng sunod-sunod na pagsabok ay nakarating na sa Zombie King. Maging ang mga baliw na mga kabalyero ay naramdaman na rin ito, kaya napahinto na rin ito at ibinaling na ang kanilang pansin sa direksyon ng mga pinagsasabugan. Kaya ang Zombie King ay mukhang makikisali na naman sa eksena dahil ito ay nagpaparamdam na naman ng kanyang presensya. Samantala ang ating bida ay muli na namang ipinakita ang malupit na alatanggol na porma, sa gitna ng mga nakahandusay na katawan ng mga halimaw. Ngunit maya-maya lang ay bigla siyang nagulat at napatingala, dahil sa kanyang naramdaman na kakaibang uri ng metal na kabilang sa mga halimaw niyang nakaharap. At sa bandang unahan ay kanyang namataan ang tatlong nilalang, kaya siya ay napatanong na lang kung tao ba talaga ang kanyang nasisilayan na nasa gitna ng mga kalaban, o hindi kaya ay ito ay isang traidor din ng sangkatauhan. Mabilis na ring nawala ang dalawang nakatayo sa tabi nito at tumalon upang umatake na sa ating bida. Ngunit si Hyunwook ay nakatitig pa rin ng mariin sa nilalang sa kanyang harapan, na parabang ito ay kanyang inaalala kung ito ba ay kanya nang nakasalamuha. At siya ay napasabi na ito ay hindi maaari, habang napapatanong sa sarili kung ito ba ang nilalang na nasa kanyang isipan, habang ang misteryosong nilalang ay seryoso din siyang pinagmamasdan. Dahil sa kanyang pag-iisip ng malalim, ay nakalimutan na niya ang dalawang halimaw na kasama nito,
kaya siya ay nagulat nang bigla na lang ito sumulpot sa kanyang harapan upang siya ay aatakihin. Bago pa man ito tumama, siya ay bigla namang nawala, kaya ang pag-atake ng mga ito ay sa lupa lang tumama. Kawawang lupa, winasak kahit wala namang ginagawang masama. Samantala ang kanyang helmet pandigma ay hindi pala nakawala, at ito ay nahati sa gitna dulot ng malakas na pag-ataking dito ay tumama. Upang mabilis na maiwasan ang nalalapit na kapahamakan, ay kanya itong ginamitan ng steel chain niyang kakayahan, ngunit ang kanyang helmet naman ay naiwan. Subalit siya ay bahagyang natigilan, dahil hindi niya inaasahan na siya ay kamuntikan na palang mapuruhan, at salamat sa kanyang helmet na tinamaan, dahil dito ay bahagya lang siyang nasugatan. Kaagad na rin niyang ginamit ang metal control niyang kasanayan, upang bumawi na rin sa kalaban. Ngunit nagdaan na ang ilang sandali, ay wala pa ring nangyayari, dahil wala ng mga ball ang metal na lumulutang, na para bang siya ay naubusan. Kaya ang misteryosong lalaki ay napatawa na lang, at nadidismayang sinabi na masyadong mataas ang inaasahan nito sa ating bida, ngunit parang hanggang dito lang pala siya, dahil ang kanyang mga metal na bola, na may holy power pang kasama na kanyang inihanda, maging ang kanyang mana ay mukhang paubos na. Subalit ilang sandali lang ang lumipas matapos niya ito sinabi, ay napatingin naman siya ng mabuti kay Hyunwook, na para bang siya ay may nakitang kawili-wili. Kaya naman pala, dahil inaakala niya na walang na talagang magagawa ang ating bida, ngunit hindi pa pala, dahil kanyang nakikita na sa gitna ng kawalan, ay bigla na lang may nagsilitawan na mga maliliit, ngunit matutulis na mga metal sa itaas ng kanyang mga tauhan. Kaya siya ay nagtatakang napatanong na lang, na iyon ba ay ang mga fragments ng mga sumabog na bowl ang metal. At kinokontrol na nga ni Hyunwook ang mga hindi mabilang na metal, upang ipakain sa mga halimaw na nasa kanyang harapan, kaya ang mga ito ay napatingala na lang at nagdasal na lang habang meron pa silang kamalayan. Pagkatapos nilang magdasal ay kaagad na niyang pinakawalan ng bago na naman niyang nadiskubreng kasanayan, na kanyang pinangalanan na Steel Rain. At bumasag na nga ang mga ito, kaya ang mga halimaw ay napahiyaw na lang, na parabang mga bata na naliligo sa ulan. Kaya lang ang kaibahan ng ulan na kanilang nararanasan ay hindi nagdudulot ng kasiyahan, kundi ng kamatayan kaya lahat ng mga tinamaan ay nagsibagsakan. Subalit dahil sa ingay nitong dala, ay naging dahilan naman ito para ang mga zombie king kasama ng kanyang mga alagad ay kasalukuyang doon na papunta. At ang zombie king ay sumigaw na, upang iparamdam ang kanyang presensya. Ngunit, sa kabilang direksyon ay meron na namang isang bagay na malakas na sumabog. Kaya ang zombie king ay nagugulat namang napalingon sa direksyong ito. Naguguluhan na siguro ito, at hindi pa nagtatapos doon, upang tuluyan ng makuha ang atensyon ng mga zombie na ito, ay may isa pang granada na hinagis sa kung saan. Sa pagsabog nito, ay tuluyan ng natigilan ang zombie king, kasama ng kanyang mga tauhan habang nakaharap sa lokasyon ng pinagsabugan. Samantala sa T-SAP ay nagtataka naman, at nababahala sa ginagawa ng kanyang mga kasama, dahil sa pag-aakala nito ay iniwan nila si Hyunwook upang isakripisyo para sila ay makalayo. Tinanong naman siya ni John Mo na kung ano ba daw ang tinutukoy niya sa kanyang walang kwentang sinasabi, dahilan ng pagkabigla naman niya. Ayon kay John Mo, ang kanilang plano mula umpisa ay kunin ang atensyon ng mga zombies at ilayo ang mga ito kay Hyunwook, ibig sabihin ang kanilang ginagawa ay isang decoy operation. Ang zombie king ay muli na namang nakarinig ng ingay na dulot ng paghagis, at sa ilang sandali ay may sumabog na naman mula sa kung saan. Kung saan matagumpay naman ang grupo ni Hyunwook na makuha ang atensyon ng zombie king kaya lumihis na ito ng direksyon at papunta na sa lugar ng pinagsabugan. Habang ang misteryosong nilalang ay napatawa na lang niya itong pinagmamasdan. Napagtanto nito na sa una pa lang pala ay hindi na si Hyunwook ang naging pain kundi ang kanyang mga kasama, at plano talaga nila magtagumpay sa raid na ito, at ang pangyayaring ito ay hindi niya inaasahan. Kaya siya ay tuwang-tuwa at lalo pang nasasabik sa ating bida, hanggang ngayon ay hindi pa rin siya ipinapakilala, kahit klarong-klaro na nating nakikita ang kanyang mukha. Si Hyunwook naman ay nagtataka kung ito ba ay tumatawa, at napapatanong kung sino ba talaga ang nilalang na ito. Hawak ang kanyang punyal, at matatag siyang nakatayo sa gitna ng mga halimaw na kanyang binawian ng buhay. Napapaisip naman siya kung ano ang layunin nito sa pagpasok ng tarangkahan, at higit sa lahat siya ay nagtataka dahil malaya itong nakakasama sa mga halimaw. Samantala ang sistema ay nagbigay na ng babala sa kanya,
na ang mga potion na kanyang ininom ay nangangalahati na lang ang epektong natitira. Habang tinitignan ng babala ng sistema, ay hindi pa rin mawala sa kanyang isipan, kung ito ba talaga ang nilalang na nasa kanyang isipan. Dahil sa kanyang naramdaman na labis na kasabikan na makaharap si Hyunwook sa laban, ay kanya nang kinuha ang kanyang sibat mula sa bunganga ng kanyang ahas na alaga. Kanya namang sinabi kay Hyunwook na siya ay nako-curious kung ano ang lasa ng dugo nito, at kanyang mamantsahan ang kanyang sibat gamit ang dugo ng ating bida. Maging ang kanyang ahas ay sumasabay rin sa kanya, at ipinakita na nito kung gaano kalaki ang bunganga nito, habang siya ay masigasig na nakatayo hawak ang kumikislap niyang sandata. Dahil sa kuryosidad ni Hyunwook, at hindi na talaga niya napigilan ang sarili, at kanya na itong tinanong king ito ba ay isang necromancer. Nagulat naman siya sa tanong ng ating bida, at hindi kaagad nakapagsalita, sabay tanong sa sarili na kung paano nitong nalaman ang tungkol sa necromancer. Kung saan napaisip naman si Hyunwook sa ipinakitang reaksyon nito, at napaisip na hindi ba ito ang necromancer. Maya-maya lang ay galit niyang tinitigan, at pinagsabihan si Hyunwook, na kung gusto nitong mamatay ng mapayapa, ay dapat na mag-ingat ito sa kanyang mga sinasabi, sabay tanong na kung paano nito nalaman ang tungkol sa necromancer. At kung sino ba daw ang ating bida. Kanya namang tinitigan ang misteryosong lalaki, at kanyang naisip na hindi ito ang necromancer, dahil kanyang napansin na ang mga zombie ay hindi na bumabangon muli, at sa paraan ng nagiging reaksyon nito. Kaya upang makumpirma ang kanyang iniisip ay matapang na niya itong tinanong na hindi ba talaga siya ang necromancer. At kung ano ang kanyang koneksyon dito, sa sinabi ng ating bida sa kanya, ay kaagad niya naman itong minura, at pinagsabihan na hindi nito iniintindi ang sitwasyon. Pagalit naman niyang tinawag si Hyunwook, kung saan nanatili pa rin itong matuwid na nakatayo at nakatitig sa kanya habang pinapanatili na nakataas ang depensa nito. Dahil hindi naman sinasagot ni Hyunwook ang kanyang katanungan kung paano niyo nalaman ang tungkol sa necromancer, siya ay napikon kaya mabilis na niyang inatake ang ating bida. Hinampas niya ng buong lakas si Hyunwook, bagaman nagawa nitong maharang gamit ang dalawa nitong kamay, ay ramdam pa rin ito ang bigat ng kanyang pag-atake. Dahil sa bigat ng puwersa ng paghampas, ay nagawa naman niyang mapaluhod si Hyunwook. Nagulat naman siya sa kanyang nasaksihan, dahil hindi niya nagawang masugatan ang ating bida, kahit kamay lang nito ang ginawang panangga sa kanyang sibat. Ang sistema ay lumabas, at ipinakita ang kasanayan na ginamit ng ating bida. Indomitable Steel Body, isang C-rank na kasanayan. Sa pamamagitan ng pag-absorb ng abilidad ng hero grade Monanan McLear's Secret Armor, ay may dalawang bagong kasanayan ang naging aktibo, una ay ang Mana Shield at pangalawa ay ang Secret Tattoo. Sa pamamagitan ng pag-absorb ng tamang halaga ng mataas na katigasan ng magic metal, ay pinapataas nito ang ranggo ng mga kasanayan. Habang hinaharang naman ni Hyunwook ang sibat ng misteryosong lalaki, ay kanyang napatunayan, na sa pamamagitan ng pagsasama niya ng Secret Armor sa kanyang steel body, ay hindi naputol ang kanyang kamay. Pagkatapos ay umatras na siya palayo mula sa umatake sa kanya gamit ng kanyang skill chain. Habang siya ay umaatras papalayo, ay nag-iwan naman siya ng kanyang counter-attack gamit ng kanyang punyal, na papalapit na sa likuran ng kalaban, kung saan ay nagulat naman ito sa kanyang naramdaman. Ngunit ito ay naging walang silbi, dahil walang kahirap-hirap lang itong sinanggagamit ng sibat nito. Sabay kutsa sa pamamaraan ng pag-atake ng ating bida, dahil ito daw ay hindi gagana sa kanya. Nang nakuha na niya ang tamang distansya, ay unti-unti na niyang pinipigilan ang kanyang pag-atras. At muling naghahanda ng isa pang pag-atake, sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga nagkalat na basag at maliliit na metal, dahilan ng pagtataka naman ng misteryosong nilalang. Wala nang sinayang na sandali, at ang kanyang dalawang kamay ay kaagad na niya kinumpas na may manang lumalabas. Kaya ang mga matutulis na metal ay mabilis nang tumutungo sa misteryosong lalaki, na maghahanda na rin upang ang mga ito ay harangin. Kung saan mabilis namang pinuluputan ang kanyang buong katawan ng malaking ahas na kanyang alaga. At sa kanyang nakita ay hindi naman siya makapaniwala, na ang kanyang inihanda ay nabaliwala. Atin na ring nakikita na ang lahat ng matutulis na metal, ay sa katawan lang ng malaking ahas tumama, ngunit kahit nakatusok na ang mga ito sa katawan ng ahas, ay wala pa rin naman itong naging epekto. Subalit kahit nagawa niya itong pigilan, ay hindi naman niyang maiiwasan na magtaka, sa pamamaraan ng pag-atake ng ating bida,
sa kanyang isipan kung ito ba ay talagang attack pattern ng isang level 18. Maging ang ating bida ay ganun din ang inisip sa kanyang kalaban, dahil mabilis lang nitong naharang lahat ng kanyang ginawa, at ito rin ba ay talagang nakapasa sa level restriction ng gate. Dahil sa kuryosidad nilang dalawa, ay sabay silang nagtanong sa isa't isa kung paano sila nakapasok sa tarangkahan. Kung noong una ay kinutya nito ang pag-atake ni Hyunwook sa kanya, ngayon ay nagagalit naman ito, matapos niyang masaksihan ang kakayahan ng ating bida. Kaya naman pala, kahit nagawa itong protektahan ang alaga nitong ahas, ay hindi pa rin pala nakaligtas ang kamay nito, at nakabaon dito ang ilan sa mga fragments ng bowl ang metal na may holy power, at ang kamay nito na tinamaan ay may mga usok na nagsilabasan. Nagulat naman si Hyunwook nang napansin niya ito, ang mga fragments na may holy power ay sinusunog ang balat nito. Sa isip niya ay ang mga manlalaro na naapektuhan ng holy power, ay ang mga manlalaro na kumakain din ng kanilang kapwa manlalaro, sila ay walang iba kundi ay ang mga vampira. Kanyang naalala na sa papalapit na alon na tatama sa soul, sila ang mga grupo na kahawig ng mga demonyo, na tuluyang umubos sa buong AMT. Hindi pa rin humuhupa ang galit nito, dahil masyado na daw itong ginugulo ni Hyunwook. Kanyang winasiwas ang kanyang kamay at sibat, upang tanggalin ang lahat ng metal na nakabaon sa katawan ng kanyang alagang ahas, maging ang mga nasa kanyang kamay. Sa pagkawala ng mga metal sa kanyang kamay, ay mabilis na naghilom ang mga sugat nito. At unti-unti nang nawawala ang mga sugat, hanggang sa ito ay naging parang gasgas na lamang. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin siya sinasagot ni Hyunwook, ay ipinapalabas na niya ang kanyang maitim na aura, at pinagbantaan ng ating bida, napuputulan na lang daw niya ang mga paa nito, upang ito ay magsalita at sagutin ang kanyang mga tanong. Sa ipinapamalas na lakas ng kanyang kalaban, ay kanya nang naitanong sa kanyang isipan, na base sa ipinapalabas na enerhiya ng sibat, sa palagay niya ito na ang hero-grade weapon, na Spear of Achilles na hinahanap ng Gogwang Group. At kung maipapalabas nito ang tunay na kapangyarihan ng sibat, ay ang kanyang pinagsamang secret armor at steel body ay magiging walang kwenta. At kung siya ay mabibigo sa pag-iwas nito, ay sigurado na ang kanyang kamatayan, sabay palabas na rin ang kanyang kamay kung saan niya inilagay ang nakuha niyang failnot. At muli na namang lumabas ang kanyang sistema, upang ipapaalala sa kanya na malapit nang mawala ang bisa ng kanyang ininom na mga potion. Naiinis naman niya itong tinitigan, dahil ilang minuto na lang ang itatagal ng mga ito, kaya dapat na niya itong matalo sa loob ng natitirang 2 minuto. Hindi pa pala siya tapos sa pagbabante niya kanina, at muli na naman niyang pinagsabihan ng ating bida na, kanya raw itong pagpapasalitain sa pamamagitan ng puwersahang pagbukas ng bunganga nito. Dahil doon ay nauna na siyang umatake gamit ng kanyang hawak na sibat, at mabilis naman si Hyunwook na kaiwas sa pamamagitan ng pag-atres. Ngunit ang itim na enerhiya na lumalabas sa sibat ay naging isang malakas na alon ng enerhiya na dumiretso sa ating bida, kaya kaagad naman siyang napaliyad upang ito ay maiwasan, sabay hagis pataas ng kanyang cloud blade na binabalot ng mana. Sa lakas nito ay nagawa nitong sirain ang mga matatamaan nito. Naglunsad rin ng palihim na counter-attack si Hyunwook gamit ng kanyang cloud blade na kinokontrol na nasa taas ng kanyang kalaban. Subalit kahit ito ay hindi niya nakikita, ay nagawa pero niya itong napawalang bisa, sa pamamagitan ng pagsangga ng kanyang ahas na alaga. Kaya si Hyunwook ay nabigla, dahil ang kanyang mga pag-atake ay hindi basta-basta makakatama. Muli na naman siyang umatake, at kanyang iwawasiwas na ubod ng lakas ang hawak niyang sibat, sabay sabi na ang mga tricks ng ating bida ay hindi gagana sa kanya. Kahit siya ay nasa malayo, nagagawa pa rin niyang abutin si Hyunwook, gamit ng abilidad ng kanyang sibat, ngunit nagawa naman itong nakaiwas. Patuloy lang sa pag-iwas si Hyunwook sa bawat pag-atake sa kanya, makikita naman sa kanyang mukha na nahihirapan na siya. Sa kanyang isipan, dahil sa nakakainis nitong ahas na alaga, ay hindi niya magagawang makatama, dahil hinaharangan nito ang lahat ng kanyang pag-atake mula sa malayo. Ninas din niyan sinabi na dahil naman sa Spear of Achilles ay hindi rin niyang magagawang makalapit sa kanyang kalaban. Sa kabila ng walang humpay na pag-atake sa kanya, ay matagumpay naman niya itong naiiwasan, dahil kahit isang pag-atake lang ang kanyang makaligtaan, ay siguradong putol kaagad ang kanyang katawan. Habang ito naman ay umaatake, ay sinigawan nito si Hyunwook, na malakas daw ang loob niyang magsalita tungkol sa isang nilalang na hindi niya naman kilala.
Dahil puro iwas na lang sa ngayon ang tangi niyang magagawa, kanyang nasabi sa sarili, na sa ganitong sitwasyon, ay wala na siyang magagawa, kundi gamitin na ito ng mas maaga kaysa sa kanyang inaasahan. Habang umiiwas ay nakangiti niya namang tinitigan ang kanyang kalaban, na parang may gagawin na naman itong kababalaghan. At sa huli ay nagsalita na rin siya at sinagot na ang isa sa mga katanungan nito tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, at nagpakilala na siya ay isang sundalo. Sa pagkarinig ng mga sinabi ni Hyunwook, ay tumigil naman ito sa pag-atake, kung saan nagtanong na ang ating bida sa kanya, kung ito ba ay nakapag-serve na rin ba sa militar. Sumagot naman siya na, anong kalokohan ang sinasabi nito, at pinapasagot lang niya ito sa kanyang tanong. Nagtataka naman siya sa bagay na kanyang nakita, na nasa harap niya ay napahinto dito. Natuwa naman si Hyunwook dahil tulad nga ng kanyang inaasahan hindi nito alam ang bagay na nasa harapan ito, kaya niya pala ito tinanong kung ito ay nakapag-serve na sa militar. Tignan naman muna natin ang kalagayan ng mga kasama nito na hinahabol sa ngayon ng mga zombie. Nagawa naman nilang makapagtago habang nililito ang mga humahabol sa kanila, at sa ngayon ay ligtas pa rin sila. Plano na naman sana nila maghagis muli ng isa pang granada, ngunit may pumihil naman na isa sa kanila, dahil ito na raw ang kanilang pagkakataon habang hindi pa nagpapakita ang Zombie King. Si Taesop pala ang tumigil kay Junmo sa plano nitong magtapon pa ng isang granada, dahil ayon sa kanya kahit na ang Blue Flower Raid ay hindi nagawang makaligtas sa lahat ng mga zombies, at iniisip niya na malamang sa ngayon ay patay na ang ating bida. Dagdag pa niya na sa ngayon ay kailangan na talaga nilang magtago, habang bakas sa kanyang mukha ang labis na pagkabahala. Sinagot naman siya ni Junmo na may kumpiyansa na si Corporal Lee ay hindi pa nabibigo. Dahil ayaw naman niyang maniwala, ay nagtanong ulit siya na kung paano nila ito masasabi, habang ang iba ay abala sa pagbabantay sa bawat sulok ng kanilang pinagtataguan. Sumagot naman si Junmo na hanggang ngayon ay buhay pa si Hyunwook, dahil magpahanggang ngayon ay wala pa ang signal. Nagulat naman siya at nagtatakang napatanong kay Junmo, na anong signal ang tinutukoy nito. Balikan muna natin ang kaganapan bago pa nila iniwan si Hyunwook, kung saan tinawag siya ng ating bida. At siya ay binulungan na bago nila lisanin ang lugar, kailangan niya munang magtanim ng claymore sa kanilang bandang likuran, at nagulat naman siyang napatanong na claymore. Kinumpirma naman ito ni Hyunwook at sinabi na, kung ito ay sumabog, ito na ang signal na nagamit na nito ang huling barahan nito. Dagdag pa ni Hyunwook na sa oras na mangyari iyon, ay siguraduhan niya na dalhin ang lahat ng kanyang kasama at magtago. Bumalik na tayo kay Hyunwook, walang aksyon doon sa kanila Junmo, napasabi naman siya na ito na ang tamang pagkakataon, kung saan nilagyan na niya ng mana ang bomba upang ito ay pasabugan. Gamit ng kanyang metal control na kasanayan, ay kanya ng unti-unti na tinatanggal ang pin nito. Hanggang sa ito ay tuluyan na nang sumabog sa tapat ng kanyang kalaban, at ito ay nagdulot ng nakakasilaw na liwanag, at nagpalabas ng mapaminsalang apoy na pumalibot sa misteryosong nilalang. At hindi lang iyon, ito ay naglabas rin ng maraming ball ang metal na mayroon ding nakalagay na holy power, kaya ito ay nagulat na lang sa kanyang nasal ayan, dahil sa biglaang pangyayari, ay hindi na nito nagawang makaalis pa sa kanyang kinatatayuan, at ang kanyang alagang ahas ay labis ding naapektuhan ng mapinsalang apoy na pumapalibot sa kanila. Sa kabila ng malakas at mapaminsalang pagsabog na iyon, ay nanatili pa rin itong nakatayo, at nakapulupot pa rin ang alaga nito sa kanyang katawan. Sa unti-unting paghupa ng mga alikabok, ay atin nang makikita na hindi pa rin siya nagtamo ng kahit maliit na pinsala. Subalit ang kanyang alagang ahas ay tuluyan namang bumagsak sa lupa, at mukhang nakalimutan na rin ito kung paano huminga. Matapos mawala ng malay ang ahas ay kanyang tinitigan si Hyunwook ng may pagbabanta, at sinabi dito na ang lakas naman ng loob nito, at pinagmamayabang na siya daw ang nag-iisang pinili. Sa palagay ba nito na siya ay magagawang paslangin ng bombang katulad nito? Wala naman ng pakialam si Hyunwook sa mga sinasabi nito, at itinutok na ang kanyang nagliliwanag na kamay dito habang ito ay nagpapalabas ng malakas na aura. Maya-maya lang ay may isang palaso naman ang biglang tumama sa kanyang katawan nang hindi nito namamalayan. Sa lakas ng pagkakatama, ay kanyang nabitawan ang hawak nitong sibat at siya ay tinangay din ito. Habang nasa ere ay nagtataka naman ito, kung anong klaseng bilis ito na kahit ang kanyang sariling mga mata, ay hindi nito nagawang makita. Si Hyunwook naman ay seryoso lang na nakatitig sa kanya,
habang nakatutok dito ang kanyang kamao. At kanya na ring ginamit ang nakatago niyang alas, ang hero grade item na Failnot, na kayang hanapin at tamaan ang nakalock na target ng 100%, at binabaliwala nito ang magic resistance ng magiging target nito. Ayon kay Hyunwook, sa simple lang na pag-iisip sa simula pa lang, ang target ng bomba ay ang nakakainis nitong ahas, at ang kanyang tinatagong alas ay ang palasong ito, habang pinipilit nitong tinatanggal ang nakabaon na palaso. Ang malakas na pagsabog ng bomba ay naramdaman at natatanaw na rin nila Jeonmo. Kaya napalingon dito ang isa nilang kasama, at napatanong kay Jeonmo na, hindi pa iyon ang tunog ng Claymore. Dahil dito ay labis naman ang pag-aalala ni Jeonmo sa kalagayan ni Hyunwook, at napasabi sa sarili na ito ay hindi maaari. Natutuwa naman at napapalakpak pa si Taesop, habang nagtatanong kay Jeonmo na iyon na ba ang signal na sinasabi niya. At kanya naman itong kinumpirma, kung saan masaya naman niyang itinura, na kanya nang sinabi sa kanila kanina pa na mamamatay lang ito kung ito ay nag-iisa, kaya magtago na lang daw sila at maghintay sa susunod na squad na papasok sa tarangkahan. Dahil sa kanyang sinabi ay galit naman siyang tinawag ni Jeonmo at siya ay tinitigan nito ng may pagbabanta. Kaya siya ay nagulat sa naging reaksyon ni Jeonmo matapos niyang sabihin ang ganoong mga salita, hindi kasi niya alam kung paano pinapahalagahan ng pangkat nito ang bawat isa sa kanila. Pagalit na sinabi ni Jeonmo sa kanya na ang signal na iyon ay hindi nagpapahiwatig na patay na ba o buhay pa ang kanilang kasama, at siya ay tumatawa pa sa ganitong sitwasyon. At ang lahat ng miyembro ay nakatitig na sa kanya ng seryoso, nagpapahiwatig na hindi rin nila nagustuhan ang kanyang itinura. Ramdam niya ang galit ni Jeonmo ay mabilis niya namang binawi ang kanyang sinabi, at nagpaliwanag na hindi naman ganoon ang kanyang ibig sabihin. Kanya na ring nilingan ang iba at sinabi na ang lahat ng natitira, ay kailangan na mabuhay pa, kaya ano pa ang kanilang hinihintay, niyaya na niya ang mga ito. Upang magtago na ng mabilis. Ngunit sa kanyang pagharap upang umalis na ay bigla na lang siyang nabangga sa kung anong bagay na bigla na lang sumulpot sa kanyang harapan. Kaya labis na lang ang kanyang pagkagulat, at nagtataka na kung ano itong lumabas sa kanyang harapan. Maging ang kanyang kasama ay hindi rin nakaligtas at tinitigan na lang ang isang pader na sumulpot sa kanilang harapan. At silang lahat ay unti-unti nang nakukulong sa gitna ng pader na lumabas. At ang pader na bigla na lang nagpakita ay unti-unting bumubuo ng isang palasyo. Maya-maya lang ang pulang sistema ay muli na namang nagpakita, para sa isang babala. Ayon dito, ang palasyo ng Zombie King na kung tawagin ay Nadeko, ay tuluyan ng nagawa, at kung sino man ang nagpaparumi dito ay sisirain ng Zombie King. Kaya ang lahat ay nagtataka, bakit merong isang gusali ang bigla na lang nagpakita, dahil hindi pa sila nakakita ng ganito kahit sa kanilang pagsasanay. Hindi lang ito ang kanilang problema, dahil meron pa silang nakita na labis din nilang ikinabahala. Maliban sa palasyong nagawa, ay meron pang zombie ang unti-unti ring nabubuo, na nagdulot ng kanilang pagkabalisa. Sa paglabas nito ay kaagad na itong sumigaw, upang iparamdam sa lahat ng nanghihimasok, sa palasyo ng kanilang hari ang kanyang presensya. Kaya si Taesop na kanina lang ay masaya, ngayon siya ay nababahala para sa kalagayan nila. Ngunit si Jeonmo bilang tumatayong leader nila, ay mabilis na kinuha ang kanilang mga atensyon sa pamamagitan ng pagtaas niya ng kanyang kamao. At lahat sila ay kanyang pinapatahimik, upang hindi nito maramdaman ang kanilang presensya. Hindi lang pala ito nag-iisa, sobrang dami pala nila, kaya pala labis na lang ang pangangamba ni Taesop nag ito ay kanyang nakita. At sila ay tahimik lang na nakatayo at pinapanatili lang ang kanilang posisyon, habang pinag-aaralan pa ang kanilang sitwasyon. Ngunit bigla na lang nagtaka si Jeonmo sa kinikilos at reaksyon ni Taesop, dahil labis ang kanyang takot. At maya-maya lang ay mabilis na itong kumaripas ng takbo, nang hindi na niya isinaalang-alang ang magiging kalagayan ng kanyang kasama na iniwan. Dahil sa ginawa nito, ay nagdulot ito ng ingay, kaya naramdaman naman ito kaagad ng mga zombie at mabilis na ibinaling ang kanilang mga atensyon dito. Sa pangyayaring ito ay labis naman ang pagkabahala ni Jeonmo, at siya ay naiirita dahil sa ginawa nito ay mapapahamak pa sila. Dahil doon ay mabilis nang sumugod ang mga zombie sa lokasyon nila dahil ramdam na ng mga ito ang kanilang presensya. Wala na rin silang magagawa kundi ang ipagtanggol ang kanilang mga sarili, kaya si Jeonmo ay nagbigay na ng utos na ang lahat ay bumaril na. Kanya na ring inutos sa lahat na, dahil sa dami ng mga zombies na ito,
ay kailangan nilang gawin ang lahat ng kanilang makakaya, upang makahanap ng lugar na kanilang mapagtataguan. Hayaan na muna natin sila doon, silipin muna natin ang nangyayari sa lokasyon ni Hyunwook, kung saan nakabitin na sa isang malaking puno ang kanyang kalaban, na kanya namang unti-unting nilalapitan. Upang masiguro na hindi na ito makawala sa pagkakapako, ay kanya na rin dinagdagan ang mana na nasa palaso, sabay sabi na ang ginagawa nito ay walang silbi, dahil imposible na nitong mahugat ang palaso habang hawak ito ng kanyang kapangyarihan. Dagdag pa niya ay huwag itong mag-alala dahil hindi naman niya itong papaslangan kaagad, at sa ngayon oras niya naman na magtanong habang nakangiti niya itong tinititigan ng masama. Ano kaya ang balak gawin ng ating bida sa misteryosong nilalang na kanyang nahuli, magagawa pa kaya nitong makawala? O hindi kaya ay tuluyan na itong mawawala? Magpapakilala na rin ba ito? Kaya patuloy lang nating subaybayan ang susunod pang kaganapan. Maraming salamat mga boss, sa susunod muli.